Ang araw na ito, mga kapwa ko alipin ng Allah, ay araw ng pag-inom, araw ng pagkain, araw ng pagsasaya, araw ng pagdadamayan, araw ng pagkukumustahan, araw ng pamamasyal, pagbabanding, at araw ng pagkakaisa. Ang Eidul Fitr ay araw ng pagkakaisa. Ngunit ang nakakalungkot dito, mga kapwa ko alipin ng Allah, may group 1. Bukod sa may group 1, may group 2. May group 3 pa. At ngayon, tayo yung group 4. Pinakalas na nagsagawa ng Salatul Eid. Subhanallah. Ngunit alhamdulillah, tayong mga nandito ngayon, tayo ang majority. At kabilang doon, napapaloob itong ginawa natin sa kautusan ng Allah. Malapit tayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sumunod tayo sa amir natin dito sa ating bansa, na walang iba kundi ang BARM, Darul Ifta. Sa mga tao naman na hindi sumunod, huwag na natin silang husgahan. Ipaubayan na natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anong magiging hatol sa kanila ng Allah, kung paanong paraan sila gagantimpalaan ng Allah, at kung paanong paraan sila bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kung ano ang ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, alhamdulillah, bagamat tayo yung huli, hindi nangangahulugan na tayo yung wala sa tama. Bagkus tayo pa yung nasa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Suratun Nur, sabi na verse 54. Sabi na, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad na sumunod sila sa akin. Ako ang Allah, sumunod sila sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, wa ati'ur rasul. At sumunod sila sa iyo. Ikaw, Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila, sa umma mo, na sumunod sila sa iyo. Ngayon, wala ng rasul, wala ng propeta, wala ng nabi. Ang tanging meron lamang ngayon, nakahalili ng mga nabi, kapalit ng mga propeta ay ang ating mga ulama. Kaya kung sino man, sa ibang talata o sa ibang hadith, sabi ng mahal na Propeta Muhammad, man ata'al amir, faqad ata'ani. Sino man ang naniwala, sumunod sa kanyang amir, ay tunay na siya ay sumunod sa akin. Kaya anong kabaliktaran nito? Kung sino ang hindi sumunod sa kanyang amir, hindi sumunod sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tayo, yung mga sumunod sa amir natin, alhamdulillah, na kung saan yun yung dinugtong ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wa in tuti'uhu tahtadu. Kapag kayo ay ginawa ninyo na sumunod sa leader, sa inyong lugar, sa inyong bansa, na matuwid, lalong-lalo na ang mga ulama, katulad ng Darul Ifta, na alam natin na puro mga ulama yan. Nandyan lahat ng first class na mga ulama. Kaya hindi natin pwedeng i-reject yan. Dahil nandyan sa kanila ang authority. Kung magde-declare sila, kung mag-Eid o hindi, mag-Ramadan o hindi. Hindi nila pwedeng sabihin na kahit nakita yung buwan, hindi nakita. O kahit na hindi nakita yung buwan, sasabihin nila na nakita yung buwan. Malaking pananagutan yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ngayon, yung tunay na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang dahilan dyan, mga kapwa ko alipin ng Allah, kung bakit ganito, at ang pinakamasamang dulot nito, na nauna ka, sa group 1 ka, nag-Eid, group 2 ka, nag-Eid, group 3 ka, nag-Eid. Ang pinakamasamang epekto niyan, nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Nagtatatalo-talo yung mga Muslim. Anong magiging epekto niyan sa umma? Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anfal, sabi niya, wa ati'u Allah wa rasulah
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Sa madaling salita, sumunod kayo sa Allah, sumunod kayo kay Propeta Muhammad, at ngayon wala na si Propeta Muhammad, ang kahalili niya, yung mga ulama natin ngayon. Innal ulama warathatul anbiya. Kaya ngayon, ang dapat nating sundin, yung mga ulama natin. Kinakailangan yan. Dahil, kapag hindi kayo sumunod, sabi ni Propeta Muhammad, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Mawawala yung tapang ninyo. Mawawala yung lakas ninyo. At mawawala yung tulong ng Allah. Pansinin niyo ang lahat ng nag-aklas sa gobyerno ng Pilipinas na nag-aangking Muslim hindi nagtagumpay. Bakit? Hindi binabasa kanila ng Allah ang kanyang tulong. Dahil nagkakawatak-watak sila. Nag-separate sila sa pinaka-authority kung saan tayo naroroon. Anong nangyari? Lahat ng nag-aklas sa gobyerno ng Pilipinas, hindi tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa hindi sila napaloob sa pagkakaisa. Hindi natin i-encourage ang pag-aaklas sapagat ipinagbawal yan. Ang tanging sa atin lang ang pagsunod sa leader natin. Kinakailangan sumunod tayo sa leader natin. Ngayon, ang dahilan niyan ay dahil sa pagiging tribalism. Mayroong magsasabi, Ustad, kasi yung sa BARM kasi, Maguindanao lang, puro Maguindanao lang. Ayaw ni Maranao, ayaw ni Iranon, ayaw ni Tausug, ayaw ni Yakan, ayaw ng ibang tribo dahil puro Maguindanao lang. Yan ang nagiging problema, sabi ni Dr. Farouk, hafizahullah. Yung pagkakaroon ng tribalism. Na kapag hindi mo katribo, hindi mo papakinggan. Ang papakinggan mo lang, yung katribo mo lang din. Yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak. Alhamdulillah, dito sa masjid natin, kung mapapansin niyo yung logo ng mosque natin dyan sa gate, ang ibig sabihin ng mga star na yan ay 6 na star. Ipang-7 yung sa gitna. Kung mapapansin nyo, yung 6 na star dyan, ako mismo yung nagsuggest sa Grand Imam natin, na si Ustad Asnudin. Sabi ko ilagay natin ito dahil ang mga star na yan ay nagsisimbolo sa Maranao, Maguindanao, Iranon, Tausug, Yakan at Balik Islam. Dahil yan yung mga jama'a dito na pumapasok o nagsasala dito sa masjid na ito. Nandyan yung logo sa gate ng masjid. Kung mapapansin nyo, 6 yung star dyan. Pang-7 yung pinakagitna na sumisimbolo sa Islam. Yan ang pinakagusto natin. Yung ma-unite tayo. Yung magkaisa tayo. Hindi natin gusto na tribalism. Yung pinopromote lang natin kung anong tribe natin. Wala yan sa Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sabi ng Allah, ang pinakamainam sa inyo, hindi Maranao, walang binanggit ang Allah, Arabo, Pakistani, o anuman dyan na tribo ng Bangsamoro, walang binanggit ng Allah. Bagkus ang pinakamainam sa Allah ay kung sino may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo, dahil sa nangyaring ito, nakaguluhan, pagkakawatak-watak sa Salatul Eid, naalala ko bigla yung kwento ng langgam sa Suratul Naml. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kagabi ko lang ito naisip. Dahil sa pagmumuni-muni ko, biglang sumagi sa isipan ko yung kwento ng langgam sa panahon ni Propeta Sulaiman alayhi salatu wassalam. Anong sinabi ng Allah? Hindi kwentong barbero. Bagkus ang Allah mismo ang nagkwento dito. Na kung kaya nating i-implement itong ilmu ng langgam, ilmu na pila, tigagkibasa, na masya Allah, napakaganda. Pansin niyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Naml, verse 18, Hatta idha ataw ala wadin namli qalat namla, Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, wa hum la yash'urun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang magmarcha ang mga gwardya o mga angkan, mga sundalo ni Sulaiman, nakita ito ng isang babaeng langgam. Isang babaeng langgam. Qalat namlatun. Pansinin niyo ang ginamit ng Allah sa Quran, babaeng langgam. Ngayon, pinag-aralan ng mga scientist kung bakit babaeng langgam yung binanggit diyan sa Quran. Na-discover nila nung pag-aralan nila yung mga langgam,
Dahil ang mga langgam na nasa labas na nakikita natin, lahat ng langgam na nakikita natin sa labas, puro mga babae. Pinag-aralan niya ng mga scientist kung bakit sinabi ng Allah, qalats damlatun, sinabi ng babaeng langgam. Kaya nakakamangha yung Quran. Wala pang scientist noong panahon ni Propeta Muhammad, pero bakit? Alam na ni Propeta Muhammad na babae yung langgam na nakikita natin sa labas. Dahil ang babaeng langgam, sila yung gumagawa. Sila yung naghahakot, sila yung nanganganak. Ang tanging gawain lang ng mga lalaking langgam, nasa loob lang sila ng kanilang bahay, nagbe-breeding. Kung sa atin lang yun, mapapasana all tayo. Sapagkat ang gawain ng lalaking langgam, hindi lumalabas. Nagbe-breeding lang. Pero, ang problema sa lalaking langgam, once na nakapag-breed na siya, mamamatay na siya. Sisibol na naman ang mga panibagong langgam. Yan ang unang nakakamangha dyan. Pinag-aralan ng mga scientists kung bakit babaeng langgam yung tinukoy ng Allah, nalaman nila na ang mga babaeng langgam ang nagtatrabaho sa mga langgam. Pangalawa, pansinin niyo ang langgam. Hatta idha ataw ala wadin namli qalat namlatun, ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Nung makita ng babaeng langgam na ito, na nagmamarcha sila Sulaiman, kasama yung mga jin, kasama yung mga lahat ng kawal ni Sulaiman. Dahil alam natin na si Sulaiman, kaya niyang kausapin ng mga jin, kaya niyang kausapin ng mga ibon, lahat ng hayop, lahat ng insekto. Kasama yun ni Sulaiman. Ngayon, nung makita ito ng langgam, tinawag niya ang mga kasama niyang langgam. Pangalawang nakakamanghayan sa langgam, na nagsasalita pala yung langgam. Ang langgam ay nagsasalita, ngunit hindi katulad ng salita natin. Ngayon, sinabi ng langgam, pumasok kayo, udkhulu masakinakum. Magsipasok kayo mga langgam sa inyong mga bahay. Anong ginawa ng mga members ng langgam? Nagsipasok sila. Nagsipasok. Ngayon, kung ikukumpara natin sa atin, tignan niyo yung langgam. Nung mag-utos yung isang langgam sa kanila, yung queen ant, kung tawagin sa English, yung pinakamalaki sa kanila, nung mag-utos, magsipasok kayo sa inyong mga bahay. Agad na nagsipasok yung lahat ng langgam. Kung ihalin tulad mo yun dito sa atin, nung mag-announce ang Darul Ifta, na hindi nakita ang buwan, Ustad, bakit ganun? Bakit sa Saudi nakita? Ustad, bakit ganyan? Bakit ganito? Ang dami nating katanungan. Pero yung langgam, nung inutusan sila ng kanilang leader, wala silang naging katanungan. Na kung bakit kami papasok? Bakit mo kami pinapapasok? Anong gagawin namin? Bakit? Anong nangyari dyan? Pansinin niyo ang langgam. Nung inutusan sila ng pinaka-leader nila, walang salita. Sumunod. Yan ang pinakamainam na sumusunod sa leader. Huwag na maraming tanong. Basta't alam mo na matuwid yung leader mo, Muslim yung leader mo, hindi gumagawa ng katiwalian, korupsyon, sundin mo. Huwag ka ng maraming satsat. Bakit? Anong gagawin ko? Bakit ako papasok? Bakit ganito? Bakit ganyan? Huwag ka na mag-usisa. Sumunod ka sa leader mo. Katulad ng langgam na ito. Kaya ang leader natin dapat nating sundin. Pangalawa, tignan nyo ang langgam. Dahil nakakamangha ang langgam. Unang nakakamangha doon, yung hindi nila pag-usisa sa pag-utos sa ng kanilang mga leader. Pangalawang nakakamangha doon, pansinin niyo ang panawagan ng langgam. Ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. O kayong mga langgam, magsipasok kayo sa inyong mga bahay. Dahil baka maapakan kayo ni Sulaiman at kayo ay madurog. Mapapansin natin sa talatang yan, na hindi na sinabing kayong pula, kayong itim, kayong puti, magsipasok kayo. Nangangahulugan na ang pinakamainam na leader ay hindi din tribalism. Wala sa leader ang pagiging tribalism. Yan ang pinakamainam. Tingnan niyo yung langgam. Hindi na sinabi, kung ihalin tulad natin, kayong Maranao, kayong Maguindanao, kayong Iranon, dito gawin niyo ito. Walang ganon. Bagkus pinag-isa ito ng langgam. Nangangahulugan na kinakailangan ganito tayo bilang membro at bilang leader. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngayon, ano ang resulta kapag tayo ay sumunod sa leader natin? Binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Surah Ali Imran 132. Kapag kayo ay sumunod sa Allah at sumunod kay Propeta Muhammad at sumunod sa mga leader ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun. Kayo ay aking kahahabagan. Na which is, yung habag ng Allah, yan yung pinakasusi ng paraiso. Ang inakala natin, as-salatu miftahul jannah. Ang buong akala natin, Ustad, ang pagkakaakala ko, ang susi ng paraiso, yung sala. Maaring oo, tama. Pero may isa pa na bago ka makapasok sa paraiso, na hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasala. Sapagkat merong isang hadith na sinabi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lay yudkhila ahadum minkum bi'amalihi. Hindi makakapasok sa inyo o isa sa inyo, sabi ng mahal na Propeta Muhammad, walang makakapasok sa inyo sa paraiso sa pamamagitan ng inyong sala, inyong zaka, inyong puasa, inyong hajj. Hindi yan. Maliban na lamang, sabi ni Propeta Muhammad, kapag kayo ay kinahabagan ng Allah. Kapag kayo ay minahal ng Allah. Sapagat hindi lahat ng nag-iibada, minamahal ng Allah. Kasi may mga nag-iibada na bastos, masamang ugali. Ngayon, hindi yan minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago ka makapasok sa paraiso, kahit na dala-dala mo yung sala mo, ayuno mo, kung hindi ka kakahabagan ng Allah, hindi ka rin makakapasok. Kaya nga ang mga sahaba, Ya Rasulullah, kahit ikaw, sugo ka ng Allah, ikaw yung pinakamadasalin, pinakamaraming pag-aayuno, maraming pagsamba, hindi ka makakapasok sa pamamagitan ng mga amal na yan. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad, wala ana. Kahit ako, hindi ko yan may papasok sa paraiso sa pamamagitan ng aking mga ibada. Maliban na lamang na ako ay kahabagan ng Allah, kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag sumunod ka sa leader, makukuha mo itong habag ng Allah. Ipinangako yan ng Allah. Pero once na hindi ka sumunod sa leader, magtauba ang bawat isa sa atin na hindi sumusunod sa kanyang leader. Sapagkat malapit siya sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli mga kapwa ko, alipin ng Allah, tatapusin ko ito sa isang payo na kahit tumigil ka ng mag-ayuno sa buwan sa pagkatapos ng Ramadan, hindi ka na mag-fasting, hindi ka na mag-tahajjud, hindi ka na mag-witr, hindi ka na mag-tarawih, sapagkat wala na rin tarawih dyan. Tanging nawala lang tarawih. Lagi nating tandaan, hindi natapos ang tahajjud, hindi natapos ang witr. Bagkus, ang tarawih lang ang natapos sa Eid al-Fitr. Yung tahajjud, gabi-gabi yan. Yung witr, gabi-gabi yan. Pero yung tarawih, specific lang yan sa Ramadan. Kaya mainam sa bawat isa sa atin, nagawa nating magtahajjud kahit puyat tayo, kahit hindi mo na yan isagawa. Pagkatapos ng Eid, huwag ka na magtahajjud, huwag ka na mag-witr, huwag ka na mag-fasting ng mga sunnah na fasting. Basta huwag mo lang iiwanan ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Pinaka-minimum yan. Napayo ko sa aking sarili at sa lahat natin. Huwag mong iiwanan, iwan mo na lahat. Yung pag-aayuno, yung pagtatahajjud, yung pag-witr, iwan mo na lahat yan. Huwag mo nang isagawa. Pero huwag mong iiwanan ang 5 beses ng pagdarasal sa loob ng isang araw. Bakit? Ang sala ay ito ang connection mo sa Allah. As-sila, ito ang connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa atin magdadahilan, Ustad, hindi na ako makakapagsambayan kasi asikasuhin ko na yung paghahanap buhay. Yung tindahan ko, yung shop ko, hindi na ako makakapagsambayan kasi mamamasada na ako ulit Ustad. Lagi mong tandaan na wala sa tricycle mo, wala sa amo mo, wala sa shop mo yung biyaya mo. Sabi ng Allah, wa fis sama'i rizqukum. Nasa akin yung mga biyaya ninyo. Ang tanging sa inyo lang, gumawa ng kaunting paraan upang doon ko'y padaan, sabi ng Allah, yung mga biyaya. At huwag kayo magtitiwala na may pwesto ka, may tricycle ka, lalamove ka, move it, joyride.
Oo, tricycle driver, tuk-tuk driver. Huwag mong iasa dyan. Pero gawin mo dyan, sa pamamagitan yan, dyan mo isagawa yung paraan para dyan ipadaan ng Allah yung biyaya. Yan ang kamalian natin. Idinadahilan natin yung paghahanap buhay, samantalang ang hanap buhay, ang biyaya ay nagmumula sa Allah, hindi sa mga negosyo. Pinapadaan lang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapwa ko alipin ng Allah, yan ang pinaka-minimum. Kahit yan lang yung matandaan natin. Huwag na huwag kang titigil sa pagsasala ng 5 beses sa loob ng isang araw. Pinaka-minimum yan na huwag mong bitawan kapag wala na yung Ramadan. Pero ang kaya naman, kapag ikaw ay nagsunna pa rin, kahit wala na yung Ramadan, nag-witter ka pa rin, nagtatahajjud ka pa rin, nagpa-fasting ka pa rin ng mga Lunes at Thursday, o di kaya Ayyamul Bid, ang kaya naman yan, pang in case of emergency sa araw ng paghuhukom. Dito sa mundo, kapag nagpagawa tayo ng ID, hindi natin pwedeng ihalimbawa, pero para magets natin, kapag nagpagawa tayo ng ID, pinapalagyan natin ng in case of emergency. Kapag may nangyari sa atin, ito ang kontakin. Si asawa, si anak, ilalagay yung detalye. Ngayon, ginagawa natin yan dito sa mundo. Kung ginagawa mo yan dito sa mundo, para may makatulong sa'yo, mas higit na gawan mo ng paraan yung pang in case of emergency mo doon sa Yawmul Akhirah, Yawmul Qiyamah. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sunnah. Dahil kapag nag-short, yung sala, yung ayuno mo sa Ramadan, kapag na-short yan, tatawagin ka ng Allah. O di kaya tatawagin ng Allah yung mga anghel. Kapag bumagsak yung sala mo, yung sambayang mo, yung puwasa mo, bumagsak. Anong sasabihin ng Allah? Hal lahu min tatawu'id. Meron ba siyang mga sunnah? Kung meron siyang sunnah, idagdag nyo sa mga mabuting gantimpala niya. Ngayon, paano kapag tinanong ka ng Allah? Kapag nandun ka na sa harap ng Allah, bagsak yung sambayang mo kasi pakitang tao. Bagsak yung pag-aayon mo kasi pakikisama lang. Ngayon, kapag tinanong ng Allah, may sunat ba siya? May sunat ba siyang pag-aayon? May sunat ba siyang sambayang? Ngayon, paano kung wala? Subhanallah. Kaya, mainam, kapag bakante ang oras mo, magsunna ka rin paminsan-minsan. Pinaka-minimum sa gabi, isang tayo, witr, isang tayo lang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, magsakab ka ng Qul huwallahu ahad. Sapat na yun. Isang tayo lang. Assalamualaikum. Tapos, naisagawa mo na yung iniwan sa'yo ng Ramadan. Yan ang kahit hindi ka na magtahajjud. Mag-witr ka lang bawat gabi ng isang rakaat lang. Grabe na yung katamaran kapag hindi mo magawa. Yung isang rakaat lang. Samantalang nung Ramadan, nagawa mo yung 21 na rakaat, nagawa mo yung 12 na rakaat, pero isang witr lang hindi mo magagawa. Wal'iyadhu billah. Kaya mga kapwa, kwalipin ng Allah. Katulad ng sabi ko, pinaka-minimum, kahit huwag mo nang gawin yung mga sunnah, kung batugan ka talaga, kung tamad ka talaga, ang pinaka-wag mo lang iiwanan. Yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya't dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong madasalin sa loob ng isang araw. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang ayuno natin ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lana dhunubana ya Allah ya Ghaffar wa liwalidina wa liwalidi walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, patawarin mo kami sa pagkukulang namin sa pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Ganon din patawarin mo kami ya Allah sa pagkukulang namin sa pagtayo sa mga sunnah sa buwan ng Ramadan. Ganon din ya Allah, patawarin mo kami sa pagsagawa ng mga kautusan o katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkukulang kami dito ya Allah, mapabuwan man ng Ramadan o hindi buwan ng Ramadan, patawarin mo kami ya Allah. At ganon din ya Allah, na sa buwan ng Ramadan ikaw ay nagpapalaya ng iyong alipin sa impyerno ya Allah. Dalangin namin sa ya Allah na ang mga magulang namin na nauna na sa kanilang mga libingan, na dalangin namin sa ya Allah na kasama sila sa pinaligtas mo sa impyerno sa buwan ng Ramadan ya Allah. At kung hindi man sila kabilang sa mga araw na pinaligtas mo, ya Allah, ay ituwid mo palagi ang kanilang mga dila sa pagsagot sa mga katanungang ibibigay sa kanila ni Munkar at Nakir sa ilalim ng mga kanilang mga libingan, ya Allah. At ganun din, ya Allah, dalangin namin sa ya Allah na ang mga ayuno namin sa buwan ng Ramadan ay tanggapin mo, ya Allah. Ang mga tarawih namin, ang mga tahajjud namin, ang mga qiyamul layl, ang witr, ang tahajjud,
ang pag-aayuno namin, ang mga zakatul fitr namin, ang mga sadaka namin, ya Allah, tanggapin mo nawa ito, ya Allah, sa amin, ya Allah, at ibigay ang karapatang biyaya nito, ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Walhamdulillah rabbil alamin. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.